Gusto ko lang magbigay ng shoutout sa ating mga kapatid sa CPP, NP, NDF, no? Na ang tahit-tahimik ngayon. At nakikita po natin ang tinatawag na Marcos, CPP, NP, NDF, and the UIS Alliance. No? Nasaan na yung mga ipokrito mga tao na yan, di ba? Tinumbok mo. Kasi ngayon, nakikita natin in all administration, especially US policies, andyan sila sa street, ngayon bigla silang tahimik. At nandyan yung specter of war, no? Na dinala dito yung mga EDCA and everything, biglang tahimik ang mga kasama natin dyan. Labas-labas naman kayo dyan, magpakita naman kayo dyan. At obvious, no? May nabanggit na Tony Bosantog. In-invite natin sila para explain nila ang kanilang side kung bakit nila ngayon minamahal ang US at minamahal yung administration na kung labanan nila noon, kala mo ano, no? Kung gamitin nila sa propaganda, ano. So, can you explain your side? Tinatawagan natin ang Central Committee, kung sino man yung spokesperson nila doon, mag-guest sa Pilipinas nating mahal. Yes. Yan. At malinaw po, ang tinutumbok namin dito, malinaw na nagkakaroon ng conspiracy para po lokohin, manipulahin ang sitwasyon ng mamamayang Pilipino sa mga grupong dati po ay nagkukunwaring tagapagtanggol ng demokrasya, tagapagsulong daw ng kapayapaan at pagbabago sa lipunan, subalit ngayon ay taginting ng pakikipagsabwatan at alam na kung bakit billions ang pera po na nakukuha nila sa kanilang pakikipagsabwatan through their party list operations na siyang nagiging daluyan ng linya ng conspiracy nila. At tama yung panawagan na yun. Saan po kayo titindig sa panahon na ang taong bayan na sabi niyong pinagtatanggol nyo, ngayon ay lumalaban para sa totoong demokrasya at mabuting pamumuno na kung saan kayo ay nagiging kasabwat dito sa ganyang problema na ibinubunga ng pagkagalit ngayon ng sambayanan. Pero bago lahat... Alam mo yan, hindi yan titindig. Kasi alam mo, pera-pera lang ang mga yan. Ang CPP, NP, NDF, pera-pera lang ang mga yan. Kaya kung nasaan yung pera ngayon, kaya yung sinasabi lang sila daw ay fighting for our country, for the betterment of the country. This is just a prime example today. This moment in time, in history, makita mo kung saan sila nanggralil kung anong-anong issue at bigla silang natahimik. Kaya ang tanong ngayon natin is, sana wakasan na natin ang kanilang acts of terrorism by exposing to the country kung ano talaga ang totoo nilang kulay. No? Ang kulay ng CPP, NP, NDF is green. Yan. Kulay ng pera. Oo. Dahil nga, kung may Communist Party of the Philippines, yun ang tawag nilang partido. Kung may partido, may partida. Iniulat po natin dito sa Pilipinas nating mahal, Atty. Marlon, sapagkat ito po ay ginagamit na parang sword of the Damocles, no? Yes. Damocles sword. Yes. Kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte group, lalo na sa kanya mga former PNP generals, na tinatakot sila at ang isang agitator at mananakot ay si former Senator Trillanes at ang grupo ng CPP na ang tawag ay NUPL, National Union of Patakas Lawyers, no? Tagapagpatakas ng NPA, tagapagpiyansa ng NPA, at tagapagpalusot ng mga komunistang terorista, yung grupo nila, Atty. Cristina Conte, na kasabwat ng ICC sa ngayon. Attorney, sinasabi ni General Oscar Albayalde na sinunod nila ang mga operational procedures, requirements of law sa pagpapatupad ng law enforcement related to anti-drug war na inilunsad ni Pangulong Duterte sa termino niya. At kung may reklamo, sabi niya, iimbestigahan dito sa Pilipinas at handa kaming harapin. Bakit pa kailangang takutin kami ng ICC na wala namang legal personality o jurisdiction sa bansang Pilipinas sapagkat yan ay bogus na entity in as far as our own judicial processes and sovereign integrity as a republic. Atty. Bosantog. Sa totoo lang, kahit sa international community, the ICC has a lot of misgivings na mga issue rin ng competence, issue rin ng integrity, issue rin ng racism, for example. But usually ang ICC kasi it was created in response to yung mga war crimes, no? At usually nag-a-apply ang jurisdiction ng ICC pag sa mga situation na mga after war, mga ganyan, pagkandak ng ano. Kaya ang jurisdiction only comes in under two conditions. Number one, when the state is unwilling to prosecute the war criminal, or number two is crimes against humanity, or unwilling to do so. Unable or unwilling. So ang tanong ko ngayon dyan sa kung bakit nila pinipilit ang ICC is that, are we unable to prosecute Duterte? Takot ba talaga tayo sa kanya para i-prosecute natin siya under our own laws? Hindi pa tayo naniniwala sa kakayahan ng PNP, Prosecutorial Service at ating judiciary in order to come up with a fair and just trial, to put him behind bars. So ibig sabihin,
ang call ng ICC is a reflection on the competence of this administration. Are they not, being the executive department, competent enough to enforce our law even against a former president? That's why a call for the intercession of the ICC also begs the question, are you as a nation unable to prosecute Duterte? Bakit? Takot ka ba sa kanya? Are you afraid of him? Pangalawa, are you unwilling? Bakit ayaw mo? Bakit ayaw mo? Bakit mo binibigay sa iba ang responsibility that you should be doing yourself? Yes. Na in Kaya- fact, attorney, without any debate, functional ang ating mga judicial system courts mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa Supreme Court na pwede naman, as sinabi ni Pangulong Duterte at ng kanyang mga former officials, bring it to court here in the country so we will be given our day in court under the due process and equal protection of law and under our own judicial system. Yes, tama po yun. Kasi hindi lang naman to, yung administration is just an administrator of the laws of the country, in the process of the country. So dapat sabihin sa atin ng administration na to, ang rason kung bakit natin binibigay ang jurisdiction sa ICC. What is the reason why we are unable and unwilling to prosecute him? Dapat pakita actually ng government na to show that they are, when it comes to law enforcement, they are very strong. Decisive. I-prosecute mo siya under the laws of this country. Pero sa akin din, okay lang naman sa akin arestuhin ng ICC si Duterte. At Okay lang. sapagkat ang resulta niya, kayo Okay nang lang, bahala. oo. Nakamasid ang taong bayan dyan. Because it shows your competence. Ibig sabihin, you are incompetent pala to handle him kaya binibigay mo siya sa ibang jurisdiction. Which is a bogus entity to our country. Saan, di ba? Nag-withdraw pa tayo dyan. Yeah. Ngayon, kung gusto nila pumasok ulit sa ICC and they have Senator Bato be arrested, si former PNP Chief Albayalde be arrested, si former President Duterte be And arrested. even Inday Sara is isinasama sa imbestigahan. Yes. Let them be. I think that would define their foreign policy or on how to approach law enforcement. Let them be. So sa akin kasi kung si former president, wala na, sabi ko, feeling ko na meron siyang competence to defend himself. Yeah. And then si vice president, and then the people that I mentioned. So tingnan natin, this is just not just an invocation on how our nation is running. Yeah. It's an invocation to us also as people kasi we are watching. Yeah.